Maraming mga tao ngayon ay meron ng relihiyon na kagisnan na nila ito mula pa sa kanilang mga magulang. At kapag nakapakinig sila ng mga katotohanan patungkol sa salita ng Diyos, kahit na ano pa ang gawin mong pangangaral sa mga salita ng Diyos, ay hindi nila talaga ito matanggap sapagkat para sa kanila ang bautismo ay panibago na namang relihiyon. At dahil dito, sila ay tumututol na mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At marami sa kanila ang nagsasabi nung bata pa sila ay binautismuhan na sila. Ngunit sa mga banal na kasulatan, ang dapat bautismuhan lamang ay yung nagsisi sa kanilang kasalanan at merong pananampalataya. So ang mga bata, wala pang pananampalataya ang mga yan, hindi pa makapagsisisi ang mga yan. Hindi pa nila alam kung ano ang tama at kung ano ang mali. Pagdating nila sa age of accountability, doon sa Israel, ang age of accountability para sa mga lalaki ay 13 years old, sa mga babae ay 12 years old. Kaya ang ating Panginoon, nung siya ay about 12 years old, papunta sila doon sa Jerusalem. He is going to be about 13 years old. Kaya so maraming tao, mga kapatid, ay nagkakamali sila ng pananampalataya o paniniwala patungkol sa tinatawag na bautismo. Ang bautismo ay hindi gawa-gawa or utos ng tao, kundi mismo ang Panginoon ang nagbigay ng utos na ito sa mga apostol na ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan, gawing alagad ang lahat ng mga bansa at bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan ay matatagpuan sa Matthew chapter 28 verse 19 at doon sa Luke chapter 24 verse 47. Things that are part of our heritage are difficult to give up. Even when presented with truth, we resist. May mga bagay talaga na ating kinalakhan o naging bahagi ng ating buhay na mahirap baguhin, lalo na sa pananampalataya. Kahit na malinaw na ipinakikita sa atin ang katotohanan, umiiwas tayo na ito ay tanggapin. Pero sinabi ng banal na kasulatan, dapat malaman natin ito. He that reject me and receive not my word, there is one that will judge him in the last day. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. So, bago umalis ang Panginoon, bago siya umakyat sa langit, inuutusan niya ang kanyang mga apostol at yung mga kasama nila na isakatuparan ang utos ng pagbabautismo. Sa Luke chapter 24 verse 45, sinabi rito, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Si Pedro ang unang nangaral nito during the day of Pentecost. Sa Acts chapter 2 verse 38, 3,000 souls were baptized in the name of Jesus Christ. So marami ang nagbabautismo. Halos 3,000 ang kaluluwa ang tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Kasi nauunawaan nila yung Old Testament system of sacrifice at nauunawaan nila yung sinabi sa Book of Jeremiah na darating ang panahon na siya ay makikipagtipan ng bagong tipan at ito nga ay natupad sa ating Panginoong Hesukristo. Sa Acts chapter 38, si Philip ay binautismo niya yung eunuch. Eunuch was baptized by Philip. So, baptism na naman ito. Sa Acts chapter 10 verse 48, Cornelius and his household were baptized by Peter. So
Si Cornelio, isa siyang centurion, isa siyang Roman soldier, Roman commander, ay pinahayagan ng Diyos upang malaman niya kung ano yung buong katwiran ng Panginoon, sapagkat siya ay madalanginin, siya ay nagbibigay ng limos, siya ay laging tumutulong sa mga mahihirap. Marami siyang mabubuting gawa. Kaya naalala siya ng Panginoon. Kaya yung sabi ng anghel na nagpakita sa kanya, Cornelius, ang lahat ng iyong mga ginagawa ay naging alaala lang sa Panginoon. So, ibig sabihin, naging memory lang. Naalala siya ng Panginoon dahil sa kanyang mabuting gawa, dahil ang kanyang puso ay meron siyang puso para sa mga hirap, meron siyang puso para sa Panginoon, kaya meron siyang pananampalataya, ngunit mali lang ang kanyang pananampalataya, kaya nagpadala ng anghel at pinahayag sa kanya na magpadala siya ng tao upang sunduin si Pedro doon sa Joppa. At nung dumating si Pedro, naghihintay na si Cornelio at ang kanyang buong pamamahay. And Acts chapter 10 verse 48, Cornelius and his household were baptized by Peter. So makikita natin talaga na importante, mahalaga ang bautismo para sa plano ng kaligtasan. In Acts chapter 16 verse 14 to 15, Lydia was baptized by Paul at Philippi. In Acts chapter 16 verse 33, Philippi jailer and family were baptized by Paul. So in Acts chapter 18 verse 8, Crispus, the ruler of synagogue, was baptized by Paul. So another record of baptism na naman ito. Acts chapter 19 verse 4 to 5, 12 men baptized in Ephesus when Paul came back to them from Jerusalem. Baptism is your identity with the Lord Jesus Christ for His burial, death, and resurrection. In Romans chapter 6 verse 3 to 4, the Bible said, "Do you not know that as many of us as were baptized into Christ?" In Romans chapter 6 verse 3 to 4, sinabi dito ni Paul, "Do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life." So, ibig sabihin dito ni Paul, yung baptism kasi parang in-identify natin ang ating sarili na namatay na ang ating lumang pagkatao. Yun ang inilibing na natin. Kinalimutan na yon ng ating Panginoon. Mapatawad tayo doon, nagsisi tayo, nagbabautismo tayo sa kanyang pangalan. Ngayong pag-ahon mo sa tubig, yun yung bago mong identity sa Panginoon. As Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. So lahat ng mga nagawa mong kasalanan na iyong ikinumpisal prior to your baptism, kaya kahit ikaw at ang Panginoon lang nasa kwarto ka, sabihin mo lahat ng maisip mo na nagawa mong pagkakasala at mapapatawad ka ng Panginoon bago mo pa matanggap ang bautismo, bago ka magpabautismo, magsisi ka muna sa iyong kasalanan. Pag nabautismo na ka na, ibig sabihin nun na ilibing ka na, yung lahat ng mga kasalanan mo magmula na ipinanganak ka hanggang sa ikaw ay bago mabautisman, napatawad ito ng Panginoon. Kaya nung pag-ahon mo sa tubig, bagong buhay na yon. Kaya ang requirement sa iyo ngayon, lumakad ka sa bagong lakad, sa bagong buhay in the newness of life. Hindi mo makakayang magbago sa sarili mo. Kaya nga, ang Panginoon ay nagsabi, "I will send you the Comforter. I will send you the Holy Spirit." So anong sinabi ng banal na kasulatan? "And you shall receive power when the Holy Ghost has come upon you." It is the Holy Spirit that will help you to overcome. It is the Holy Spirit that will help you to obey the will of God. So pag nabautismo ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, nilibing mo na yung dati mong pag-uugali, yung dati mong pagkatao, at bagong buhay ka na pag umahon ka na sa tubig.
Baptism is putting on Christ and becoming heir according to promise. Galatians chapter 3, verse 27 to 29. For as many as you were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is neither male nor female. For you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Kapag nagsisi ka, nabautismuhan ka, nagbago ka sa iyong nailibing na ang luma mong pagkatao sa pamamagitan ng iyong bautismo, na-identify ka sa Panginoon, isinusuot mo na ang baluti ng ating Panginoon, ang katwiran ng Panginoon. Kapag tinanggap natin ang bautismo, tinanggap natin ang utos ng Panginoon. Sa bautismo, kalakip nito ang pagsisisi. Social gospel will talk about yourself to feel good about yourself. But the gospel of Jesus Christ will make you feel bad about yourself. You feel bad because you offended God. Your first birth is a sinful nature because of Adam and Eve's transgression. Your repentance and baptism will usher you to a new life. You will become born again, not as a sinful nature anymore, but putting on Christ the robe of righteousness, the cover for your nakedness. Kaya nga, doon sa Garden of Eden, nung nagkasala si Adan at Eva, binalutan nila ang sarili nila ng fig leaves. Binalutan nila ang sarili nila ng dahon para matakpan ang kanilang kahihiyan. Pero nakita ng Panginoon at nalaman ang kanilang ginawang pagsuway sa utos na ibinigay ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon, He made a tunic of skin. He made an animal skin to cover their nakedness. So, mas superior ang ginawa ng Panginoon. Ang Panginoon ang gumawa ng pamamaraan upang matakpan ang kanilang kahubaran. Sa ating panahon ngayon, tinatakpan natin ang ating kasalanan ng fig leaves. Ano yung fig leaves? Tinatakpan natin ang mabubuti nating gawa, ng mga charitable works. Tinatakpan natin ang ating mga talento. Ngunit hindi iyon ang pamamaraan upang matakpan ang ating kasalanan. Lahat yun ay inferior. Lahat yun ay fig leaves. Matatakpan lang ang ating kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa panahon ni Adam and Eve, bago gumawa ang Panginoon ng balat ng hayop, ano ang nangyari sa hayop? Hindi na isulat sa Biblia, pero natural ang hayop ay mamamatay. Ang guilty party si Adam and Eve. Ang not guilty party yung hayop. Yung hayop ang namatay para matakpan ang kanilang kahubaran. Sa ating panahon ngayon, ang Panginoon ang nagpakamatay para sa ating kahubaran upang matakpan ang ating kasalanan. Hindi lamang ngayon ito ay natatakpan, kundi inaalis pa niya ang ating kasalanan. Kaya ang ating pagsisisi at ang ating bautismo, ito ay magbibigay daan sa atin sa bagong buhay. You will become born again, not a sinful nature anymore, but putting on Christ, the robe of righteousness, the cover for your nakedness. Kung ikaw ay nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, hindi ka nagpapasakop sa panibagong relihiyon. Ikaw ay nagpapasakop sa utos ng ating Panginoon na ibinigay sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya ikaw ngayon ay bago na sa harap ng ating Panginoon. Your first birth is a sinful nature. Your second birth will usher you to the kingdom of heaven. You will become born again once you repent of your sin and you baptize in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you.